Hello guys, at dahil sa wala ng bagyo at maganda-ganda ng panahon, nakikita nyo naman sa video, sobrang linaw na ng kalangitan. Naisipan natin mag-fishing adventure tayo ngayong araw. At kasama natin ipapakita ko sa inyo mamaya kung sino maging kasama ko. At ayan, nakita nyo na nakasakay pa kami sa tricycle, galing kaming gasoline station dahil bumili kami ng gasolina para sa gagamitin nating bangka para sa ating adventure. Okay, so ibayan natin kung ano mangyari at kung saan kami pupunta. Sa hindi pa po nakakaalam ay meron na pong street light na naipatayo dito sa Abo-Abo sa Suponyo Española, Palawan. Ito po ang pinakalas na barangay sa Suponyo Española. Kung naalala niyo po sa unang video ko nakaraan ay naipakita ko rin po doon ang street light na naipatayo sa Sitio Calabanog. At ayan na nga guys, pinapakita ko ang aking reel na gagamitin sa pag-fishing adventure. Hindi rin po kamahalan yan mo. Mura-mura lang po mga reel lang po, may reel na ginagamit ko. Tamang pang ulam-ulam lang po yan. At ayan na guys, malapit na tayo sa pag-iiwanan ng ating tricycle dahil hindi po makakapasok ang tricycle doon sa nilalagyan ng bangka. Magkabakasakali po kasi kami ngayong araw kung may makukuha kaming pang ulam. Abangan nyo guys. At ito po nga po ba makikita nyo yung school na to is ayan po ang Dores y Martinez National High School, former Abo-Abo National High School. Sa hindi pa po nakakaalam, dyan din po ako gumraduate ng high school at senior high school mga ka-adventure. Iniwan na namin yung tricycle. At ito na, nagsisimula na kaming maglakad patungo dun sa dungka ng bangka na aming ginagamit. Fast forward tayo guys, masyadong mabagal at para makarating tayo sa ating patutunguhan. Nakikita nyo naman guys, isang galon ang dala naming gasolina para sa aming adventure. Para hindi kami mag-alala kung saan kami pupunta, hindi kami mauubusan. Naglakad na kami sa sobrang putik na napakalambot, ikalamoy kumunoy. Ayan na guys, naglalakad na kami. Sobrang putik talaga. Sa mga gustong sumama sa adventure, tara, subukan nyo na to. Ayan na guys, tatanaw na yung mga bangka na gusto pa bang sumama sa adventure ko kung ganito ang dadaanan nyo? Comment nyo nga. Gusto nyo pang sumama kapag ganito ang daanan? Ito na guys, umabot na tayo dito sa ating punduhan ng bangka. Ito sa dinadaungan ng bangka. O, ito na po yung gagamit nating bangka. Ayan, bangka po ni Kuya Dongdong. Ito na, nilagyan niya na ng gasolina para makaalis na kami. Inuubos niya na ilagay. Full tank. Sobrang brown ng tubig. Yun. Medyo mahangin kasi mga ka-adventure. At ayan sa mga adventure, tamo, napaka-cute. Tapos nag-iisa lang yung sipit niyan. Tignan mo, ang dami lang mga butas-butas dyan. Ano kayang tawag dyan? Tama yung isa na yun.
Ayaw maglabas, nahihiya pa sa akin. Yan, ayan po yung mga butas yan mga ka-adventure. Okay, nagbawas muna si Kadongdong ng tubig dahil sobrang dami na daw ng tubig yung na-stuck sa bangka niya dahil isang linggo nga namin hindi kami nakalabas ay ayun, siyempre tag-ulan, mabagyo. Ayan siya guys sa malapitan, makikita nyo yung itsura niya. At ayan nga guys, nasa labas na kami, nakaalis na kami sa loob, hindi na nakapag-video kayo. Ayan po siya, si Alexander Martinez, follow nyo po yung kanyang page. Nakikita nyo po. At ayan guys, tinatawag na bungsod or baklad para sa mababaw. Papasok po yung isda dyan. Bali yun pong nakalaylay na yun ng mga ano, kumbaga parang tulayan siya na susundan ng isda para pumasok doon sa tinatawag nilang bunuan. At doon lang kukunin yung isda. At nakita nyo nga guys, papalabas na kami. Sobrang labo talaga ng tubig. Hindi naman siya mahangin, sakto lang din talaga. At guys, fast forward tayo dahil medyo mahaba talaga itong video na to. Shout out sa Cobra Energy Drink. Napansin nyo kung sobrang daming ano dyan, yung makita yung mga nakatusok-tusok na yan na umiitim-itim, yan po ay pinagkakitaan ng mga tao dito sa Southern Palawan. Meron din po sa north ng Palawan. Ano po yan siya, yung padapuan po ng lobster, BB lobster. Ayan po pinagkakitaan dito sa amin. Sinusubukan ni Kadongdong magpahila-hila ng ano, kasi katulad ng karon tsambahan namin sa papagpahila-pahila ng floor ay nakatsamba kami ng talakitok at hindi ko alam kung anong pangalan ng isda na yun. Kaya sinusubukan niya ulit na magpahila-hila, baka merong makakuha. Eh na dumidila-dila nga siya eh. O, sa isakto talagang kalmada talaga yung tubig mga ka-adventure. Hindi na siya masyadong maalon at may alon din naman, katamtaman, yung normal lang din naman. Hindi na dumidilim yung kalangitan. At ayan nga, nasit up ko na yung reel ko sa spinning rod ko para mamaya paghinto namin sa bawra ay handa na tayo maghagis. At ayan nga, nakarating na kami sa spot namin na pangangawilan. Si Kadongdong muna ang pinapano ko para may pakita ko kung ano yung aming gagawin sa aming fishing adventure. Wala naman tayong videographer kaya hindi ko ma-video kung ano yung aking ginagawa na pangawil. Ayan nga, kumati yung kamay ko, inila ko yung timon ng bangka dahil nililoko ko doon dahil busy pa si Kadongdong sa pag retrieve ng kanyang reel. Sinubukan kong imaniho at kaya din naman pala. At ayan nga, nagre-retrieve na si Kadongdong. Easy muna ako. At yun na nga guys,
Hindi naman kami nabigo doon sa unang spot na pinuntahan namin. Kaso ngay kailangan pa namin humanap ng ibang spot para makauli pa ng marami-rami. Lumipat kami sa isla. Sinubukan namin magkawil doon kung makakuha kami. Guys, medyo malayo-layo na tayo sa tabi. Hindi ko rin wala akong isaktong milya kung malapit pa yan. Hindi pa naman din kalayuan masyado sa tabi yan. Napakita ko lang. At ito na nga, padikit na kami sa isla. Nagbubukas sakaling kung may makukuha pa doon isda. Pero guys, nabigo kami doon, halos wala kaming nakuha. Kaya umalis din naman kami sa spot na yan. Kumanap kami ng ibang spot na pinuntahan. Dahil hindi kami makakawi ng isda. Hindi kami pwedeng makakuha ng konti. Kailangan marami. Ayan kami sa likod ng isla kaso wala rin talaga. Yan nga ipalagay sa mga lure ko. Shoutout dun sa sticker na nakadikit kay Bro Awin Tackle Shop. Yan pala yung setup ko mga ka-adventure. At ayun na nga guys, sumusubok-subok na akong magtapon. Bago ko lang naisipan na pwede ko palang itayo yung cellphone doon sa patungan ko ng isang digo pala sa magtigas na bagay para di matumba. Bago ko lang naisipan. At ayan nga, nakailang tapon na rin. Wala talaga, nagpalit na rin ako ng pain. At ayun, sumubok nga ulit. At ayan na nga, tumapo na naman. Wala talaga guys. Hindi ako mapakalit. Umiikot-ikot pa talaga sa mga posisyon. Oh, grabe. Wala talaga, masyadong mailap na yung ano. At sumasabit na kasi sa kulapo guys. Yung kulapo yung mga ano, seagrasses sa dagat. At ayan na nga, umuwi na lang. Wala nang mapapala eh. Namin guys, masyadong malaking kuha ni Kuya Dongdong oh. Lalaki. Saktong pang ulam na rin talaga. Hindi nagagastos para bumili. Pauwi na kami niyan guys. Dahil hapon na nga. Habol din kami ng pagbabaw ng tubig. Ayan, tumatakbo na yung bangka. Ang bangka na yun, nag-cruise sa amin. Grabe. Sinubukan namin habulin. Layo talaga. Bilis.
Ang palatandaan guys, pag nasa abo-abo ka na, makikita mo yung tower ng Globe dyan sa, hindi ko ba kung anong exact location o Iraan ba yan o Oras. Ayan po nga pala sa Paltubig yan, sa abo-abo talaga mismo yan siya. Yung tower na yan smart. Palatandaan nga sa abo-abo ka na. Pero yung mga nakatusok-tusok na sa gilid, hindi na bago yan. Kahit saan, meron yan eh. So mga guys, matandaan natin mabilis ng isang tinatawag na tangkal. Mapapansin nyo, ang lupit talaga ng Pinoy. Kahit gaano kahirap sinubukan talagang gawa ng bahay para lang mabantayan yung kanyang tangkal. Oh, ayan oh. Oh. Ikaw ka-adventure, kaya bang matulog dyan? Na kahit ganyan lang. Sobrang dami yan, pinapaupahan na nila mga ka-adventure. Baka gusto nyo umupa. Bakante raw ngayon, tumawag lang daw kayo. Magsabi lang. Matatandaan nyo kayo ng palabas pa lang tayo ay kuhaan ko rin ng video yung isasagay nyo kayo ng bunsod o baklad. Ayun yung ang tawag yun, si Kingfisher ba yun? Kalimutan ko ng tawag sa ibon na yun eh. At ayun nga yung bukana na nilabasan natin kanina at ayun din ang papasokan natin. Ganun naman yun, di ba? Kung saan ka lumabas, doon ka papasok. Pasok na tayo dun sa Bukana. Sobrang swerte natin guys dahil saktong-sakto yung pag-uwi natin at pagpasok dyan sa Bukana dahil sobrang bilis na ng tulak ng tubig palabas. Buti nga din tayo natuyuan. Pero nahirapan din kami dyan sa akyat ng baga guys dahil mataas na nga yung utik sa mababaw ng tubig dahil mataas yung pinapatungan natin ng bangka. Pala guys, hindi ko na video yung pagpaakyat namin ng bangka pero ay na survive na rin, naakyat na rin namin yung bangka at naplastar na rin namin maganda, kaya nagawa ko na rin mag video na kakaibang kulay ng tubig. Pinapakita ko nga guys kung gaano kadami na aking kuha. So, dahil pauwi na kami guys, thank you sa panonood, maraming sa ulitin mga ka-adventure, salamat.